Magandang araw ulit sa inyo, mga katropang bukid. Ngayong araw, usapang grass cutter muna tayo. So may 5 simpleng problema o simpleng lang naman para sa mga nagbabalak at sa mga gustong mag-grass cutter. Ito yung mga yon. Ang una, so ito yung unang pinakasimpleng problema, yung pagkapa-under ng grass cutter. Karaniwan kasi, hila lang sila ng hila. Pagka, halimbawa, na-stock o ano man. Ayan, karaniwan. Ayan, halimbawa, bago naman yung grass cutter nyo. At sasabihin nyo, hindi umaandar. May gas naman, ba't hindi umaandar? Kasi ang karaniwang nangyayari dyan, ay nawawalan ng pondo yung karburador ng grass cutter nyo. So, ito lang gagawin nyo. Sa ilalim niya, may pump. Ayan, kuya. Ayan. Ipapump nyo lang yan. Sige, pump. Ayan, makikita nyo yung gasolina, bumababa. At yung iba, sa kabila naman yung tumataas. Ayan. Ayan. Ayan, pagkatapos nyo i-pump, ayan, simple na lang pa-underin yan. Isa o 2 hila lang, under na yan. Ayan. Karaniwan po kasi sa mga bago sa nag-grass cutter o yung mga gusto mag-grass cutter, nagtataka sila kung bakit tayo mandar kaagad nung grass cutter nila kahit nakailang hila sila. So yun lang po yung unang solusyon, yung pump sa ilalim para lang po pumasok yung gasolina doon sa karburador. So ayun, tapos na tayo. Dumako naman tayo doon sa pangalawang simpleng problema lang naman. So yung pangalawa, yung talsik ng damo o kaya yung talsik ng mga bato. So paano natin may iwasan yun? Ganito lang kasimple yun. So ayun nga, yung pangalawang nagiging problema ng mga baguhan o yung mga gusto mag-grass cutter, yung problema nila doon sa talsik sa sa damo o kaya doon sa talsik ng bato na hindi naman natin naiwasan. No kayo, Arman? Kasi sinubukan namin ng ng walang-wala talagang protection. Ayan. Sakit. Puro talsik ng Puro ng bato. talsik. Kailangan natin ng safety na ito. Gamit natin sa mata. Tapos, kailangan may tayo. Susuot tayo ng Mga jogging pants. mga jogging pants or anong may susuot natin. Mga pantalon. Para safety lang. Para lang di tumatama doon sa Hindi na tumatama sa katawan. masakit kasi. Hindi kasi may iwasan yung talsik ng bato talaga. O kaya ng mga lupa. Oo, mga lupa. Tapos, yung mga long sleeve nyo lang na mga basta may pan-safety lang tayo. Yun ang kailangan natin kung Iwas lang talaga para hindi matamaan. eye shield, sombrero. Tapos hindi natin kalimutan yung boots. Yan. Para talagang safety kasi Safety. Kaya ang ginhawa ka ng mag-grass cutter yan. Bahala na kayo kung gagamit kayo ng gloves or hindi na. Kung mga sanay naman sa pwede na rin hindi magamit ng gloves. Pero doon sa mga baguhan, Pero sa mga baguhan, kailangan gumamit kayo ng gloves kasi masakit pa rin yung tama ng bato dito sa kamay. Kasi nakaganyan lang tayo. Pag gano'n ng grass cutter. so ayan po yung pangalawang simpleng solusyon para doon sa talsik ng mga damo, saka mga talsik ng mga lupa o yung damo, para hindi kayo nasasaktan. Saka hindi na rin kayo nadudumihan pagkatapos ng mag-grass cutter. Ayan po. May dadaglag lang ako na tips na wag talaga yung kalimutan yung face shield or Okay. protection lang sa mata. Oo, kasi Kahit wala na tayong jacket or basta yung face shield lang. Kasi masakit na pag talagang tumama sa mata mo yan Nakakawala ng mata yan pag natsambahan. Oo, kasi meron kami kakilalang isa. Talagang tinamaan sa mata. Tinamaan sa mata. Andun na. Talagang Yan hanggang ngayon bulag. Tara, subukan natin yung may protection. May protection. Yan. Sana wala protection.
So yun, dumako naman tayo doon sa pangatlong simpleng problema sa mga baguhan at sa mga gusto mag-grass cutter. So katagalan kasi, yung kaka-grass cutter nyo dyan, hindi nyo may iwasang maipit na kayo ng mga pinagputulan nyo rin ng mga damo doon sa grass cutter nyo. So ayan, ito yung sample, ayan. Kung makikita nyo, talagang umiipit. Ang niyan, nagiging problema niyan, isang bumabagal yung takbo ng grass cutter nyo dahil sa mga ipit. So ngayon tinatanggal nyo pa yan para lang lumuwag yung ikot ng mga grass cutter nyo. So idagdag ko na rin sa pangatlo. Itong pinaka-disc na to, ayan, katagalan, tumatalim yan, katatama do sa lupa o kaya do sa mga tinatamaang bato, ayan, matalim yan. Tapos minsan, ayan, tanggalin muna natin to, yung mga naipit. Ayan. Tapos minsan, yan, dahil matalim na sila, ayan, minsan, ito napuputol na to. Kaya niyang putulin kasi tumatama dito. Ayan. So, anong solusyon yung naisip namin dito? So, may nakita kami na ito, pinapalitan yan. Yung maliit lang yung ulo. Yun. So, yung ganong kaliit na ulo, nasubukan na namin. Kasi meron pa kaming isang grass cutter doon namin inuna. So, effective naman. Dahil talagang hindi tayo napuputulan doon eh. No? Saka bihira kami maipitan doon ng mga damo. So tara, palitan natin to. So ito, nabili lang namin sa Shopee. So nagkakahalaga lang ng mga 200. Ito. Ayan. Ito lang po siya. Ayan. Pag ito, sinalpak dito, luluwag na siya eh. Wala na siya pag-iipitan ng mga damo dito sa pagitan. Ayan. Kuya Arman, patanggal. Salpak natin to. So, paano ba tanggalin to? Simple lang din tanggalin yung pinakaulo. May butas dito sa loob yan eh. Parang pinakalak niya. So, tusukan nyo lang dito yan. Ayan. Hindi na gumagalaw. So, pwede nyong pihitin ng pangkaraniwang pamihit o kaya kung may ganito kayo. Ito kasi hindi naman lahat may ganito. Pihitin nyo lang. O kaya kung may baril talaga kayo. Mas ginawa. Yan, kung mapapansin nyo. May mga ipit-ipit pa talaga yun. Talagang pumapasok. Oh. Mga nakaraan. Ito na yung nabili natin sa Shopee. Mura lang naman. 200. Yan. So, ayun. Higpitan lang po natin. Tapos lagyan na natin yung pinaka-piece niya. Tapos yun, sa paglalagay ng tansi, mas madali na ito dahil tweet. Ayan. Tapos yung tansi, lagay mo natin yung yung kasama doon sa package. Ayan, ganyan na kasimple. Tapos sibilan natin. Ayan, nakalagay na. So kung papansin nyo, wala na to. Wala na yung iipitan niya dahil talagang open na siya. Oh. Ayan. Wala nang damong iipitan. Hindi kagaya na ito. Ayan. Sa ibabaw eh. Doon na, ayan oh. Doon sa ibabaw talaga umiipit yung mga damo. Ito, tested na namin to. Dahil meron na kaming ganito. Mas maganda ito gamitin kaysa dito sa flat disc. Oo. Mas magandang gamitin talaga ito kaysa dito. Kasi ito, katagalan, tumatalim itong mga to eh, no? Ayan eh, no? Oo, tumatalim yung gilid. Oo, tapos anong lakas pa makaputol ng tansi niya pagkakatagalan eh. Yan. Kahit bagong palit mo lang, maya-maya putol na. Sobrang talim nga ng gilid. So ayun po yung pangatlong simpleng problema doon sa mga nagka-grass cutter. Ito, palitan nyo lang po ng ganito. Ganun lang po kasimple. Sigurado po hindi na kayo maiipitan ng ganyan. Ngayon, mas madali siyang gamitin eh, no? Oo. Kasi pag ginaganyan na, saktuhan lang, tatama na lang dyan sa lupa, hindi na babaon, Oo. hindi na mapuputol. Hindi kagaya ng disay, no? Oo.
Dagdag din sa ano yun eh, talsik doon sa Dagdag pa sa... lupa. Yan. Kaya medyo maganda siya gamitin. Promise. So dumako naman tayo doon sa pang-apat na simpleng problema sa mga gusto mag-grass cutter o doon sa mga baguhan ng grass cutter. Yun yung ano eh, no, Kuya Arman, yung pang-apat. Yung ngalay ng ano, yung sa balikat. Balikat. Yung sa ano ng belt. O, ayan. Kasi sa sobrang tagal na nag-grass cutter, o palimbawa kung di talaga kayo magkapahinga, talaga mangangalay yan. So yung solusyon doon sa pang-apat, pwede kayo magpahinga, paunti-unti lang yung grass cutter nyo, o magpalit kayo ng belt. Papakita namin ito. Ito papakita namin yung pang-apat. So ito yung pang-apat na solusyon. So ito yung sagot ko sa solusyon doon sa ngalay. So talagang 150 nakakuha kami ng belt na nilalagay doon sa katawan. Yan. Bali, ito yun. Ito kasi, sa lahat eh, no? Yung dalawang balikat, saka yung tagiliran. Yan. So, ayan, susuot na ni Kuya Arman yung nakuha natin. Ito yung ano, pang body belt. Yan. Iwas ngalay. Uy, mancha. Adjust nyo lang doon sa ano, sukat ng katawan nyo. Yan. Adjust na lang. Sa saktuhan lang na ano. Yan. Ano, Mas magaan siya. Parang wala ka lang ano eh. Parang wala ka lang dala eh. Gagawin mo na lang. Ito lang gagalawin mo. so yun yung pang-apat na pinoproblema ng mga, hindi lang pinoproblema. So yung mga nahihirapan lang mag-grass cutter doon sa mga baguhan o sa mga gusto mag-grass cutter. Kuya Arman, ano naman sabi mo dyan? Ay napakaganda ng belt na to. Kasi pakiramdam ko, wala yung bigat dito sa balikat. Andito yung humatak yung bigat eh. Pantay na eh. No? Pantay na eh. Mula dito, Oo. ano? Hanggang sa tagiliran mo. Wala na, ito na lang tagiliran ng ano, parang umiipit na lang. Kaya napakaganda. So, dumako naman tayo doon sa panglimang ano, simpleng problema o mga pinoproblema ng mga ano, mga baguhan, yung ingay. So, simpleng-simple lang naman solusyon doon sa ingay eh. Ano yung Kuya Arman? Napaka-simple lang kung gagamitin natin ng ano. Sa akin, ginagamit ko lang headset lang. Oo. Headset lang. Ayun Headset lang. lang ginagamit Kasi ko. hindi nyo naman kayang patahimikin yung grass cutter na yan eh. Eh, kung yung iba, meron kayong earphone, kasi malapad talaga yun. Oo, yun. Oo. Yun ang ano yun. Oo, yun yung panglima. Wala na solusyon doon eh. Kung Wala na. takpan nyo lang Takman na lang yung tenga. Makinig lang kayo ng music doon sa mga cellphone nyo, ano man. Yun lang. So, ayan po yung 5 tips namin. Doon sa mga gustong mag-grass cutter o doon sa mga baguhan na nag-grass cutter. Ganyan lang po kasimple. Doon naman po sa mga ano, sa mga professional na, alam ko hindi nyo na ginagamit yan. So, ganyan talaga sa mga professional kasi may kanya-kanya tayong paraan kung paano ginagamit yung grass cutter. Kung sila mas madali o mas mabilis gumamit o saan sila mas komportable. So, ito lang naman kasi yung pang ano lang, mga beginner. Mga beginner pa lang. So, ayun lang po. Hanggang dito lang po muna kami. Paalam!